Hello guys, what's up? Tara, recess na. Kabataan, si Jesus ang kalakasan. Kabataan, si Jesus paglilingkuran. At para sa ating food for the soul, basahin natin Romans chapter 12 verse 2. Do not conform yourselves to the standards of this world, but let God transform you inwardly by a complete change of your mind. Then you will be able to know the will of God, what is good and is pleasing to Him, and is perfect. Stick with it. Kapag usapin ng relationship goal ay karamihan sa kabataan, masayang pinag-uusapan yan at ang iba nga ay kinikilig pa. But in reality, ang standard ng mundo, ang standard ng sanlibutan sa usapin ng relationship ay malayo at ibang-iba sa standard ng Diyos. Yes, pero sa tao at sa Diyos, kapag sinabing relationship, ang kailangan ay commitment. But young people, our love for the Lord must take or must make a commitment to follow His commands. So, kapag tayo ay may relationship sa Panginoon, ang manifestation nito ay sundin ang kanyang utos about relationships. And the covenant is that once we commit ourselves to the Lord, and once we make a commitment to the right things, stick with it until the end. Nag-commit na rin lang tayo sa Panginoon. Huwag na nating sukuan. Meaning, huwag tayong pabago-bago ng isip. Huwag na tayong tumalikod sa Panginoon. Anyone and everyone can give in to the world's standard, but having a relationship with the Lord and let Him transform. Let the Lord transform yourself. Let the Lord transform your mind. Let God transform your life. At mananatili tayo sa pagbabago na yon. Dahil the blessing is that you will be able to know the will of God. Napakaganda, diba? Na kapag tayo ay sumunod sa Panginoon, unti-unti ay makikita natin ang napakagandang kalooban ng Diyos sa buhay natin, sa buhay mo. Kaya ngayon, ang maging pangarap natin, ang maging goal natin sa ating relationship goal sa Panginoon ay magkaroon tayo ng bagong isip, bagong puso, na hindi ayon ang ating relasyon sa standard ng mundo, kundi sa standard ng Diyos. Young people, are you willing to please God? Are you willing to please God? If you are willing to please God, then take courage. Take courage and character to stand up and make a difference for God's glory. Because the will of God is perfect. Ang kalooban ng Diyos para sa iyo ay napakadakila. Kaya nawa ang maging desire ng puso natin ay mahalin at ibigin ang Diyos araw-araw. At araw-araw babaguhin tayo ng Diyos from glory to glory. At tayo ay makakapagbuo ng isang buhay na magiging pagpapala sa buhay ng iba. Kaya young people, ito ang hamon sa atin ngayon. Ito ang hamon sa inyo ngayon. Do not let anyone discourage you, but be strong and courageous for God's glory. And let God move in your life. Change your heart. Change you inwardly. Transform you inwardly. Kaya asamin natin ito. Stick with your relationship sa Panginoon. Tayo manalangin. O Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat sa pag-ibig mo. Maraming salamat sa opportunity na kami ay baguhin mo.
Hindi man kami karapat-dapat sa inyong biyaya, subalit sa inyong dakilang pag-ibig, binigyan mo kami ng isang salitang magpaalala sa amin na kami ay may Diyos na napakadakila ang kalooban sa amin. Kaya sa oras na ito, inilalapit po namin sa inyo ang mga kabataang ito. Ang mga kabataan na patuloy na sumusunod, naglilingkod, nag-aaral, nagtatrabaho, nagsusumikap sa kanilang mga kanya-kanyang field. We pray that you may give them strong faith, build their faith, build their relationship among people, and make them a blessing. Kaya't anuman ang damdamin ng mga kabataan sa oras na ito, sila man po ay dumadaan sa pagsubok, o Diyos, tulungan mo po sila na makasurvive, tulungan mo po sila na magtagumpay sa kanilang takbuhin, sa kanilang lakbayin sa buhay na ito, at ikaw ang patuloy na maranasan nila. Pagpalain ng mga kabataang ito sa bawat araw ng kanilang buhay at magtiwala sila sa inyo sapagkat ang kalooban mo sa kanila ay dakila. Yakapin at patuloy na gabayan ang mga kabataang ito sa lahat ng hangarin ng kanilang buhay. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen and Amen. Young people, keep the faith, make a difference, and be an inspiration. Sama-sama tayo every Friday afternoon na mag-recess. God bless everyone. Kabataan, si Jesus ang kalakasan. Kabataan, si Jesus paglilingkuran. Kabataan, si Jesus ang kalakasan. Kabataan, si Jesus paglilingkuran. Si Jesus paglilingkuran. Si Jesus paglilingkuran.